Kaibigan, napansin mo na ba sa panahon natin ngayon, lalo na sa social media, parang lahat ng ginagawa natin kailangan nakapost. Tama ba? Kapag tutulong ka sa kapwa, kailangan nakapost. Kapag magsiserve ka sa church, kailangan nakapost. Kasi pag wala nakakita ng ginagawa natin, parang hindi tayo makaramdam ng kasiyahan o satisfaction sa ating mabuting nagawa. Lalo na kung ito ay paglilingkod sa Diyos. Tama ba? Now, bakit kaya ganon? Kasi likas sa atin ang maghangad ng validation o recognition. Now, wala namang masama sa pag-post sa social media. Hindi kasalanan ang gumawa ng magandang video, mag-vlog, o mag-isip ng mga magagandang visuals at strategies para ma-engage mo yung audience mo. In fact, ang mga ito ay napakagandang tools na pwede nating magamit para maka-inspire ng ibang tao. Mag-share ng ating testimony o magpalago ng isang magandang advocacy. Kaya lang, kung ang tanging dahilan kaya ka naglilingkod sa Diyos ay para may maipost ka, ay doon nagkakaproblema. Kung ang pagmamahal mo at pagmamalasakit mo sa kapwa ay hihinto na dahil hindi ka lang makapag-post sa social media o hindi mo mailagay sa group chat yung mga pictures nyo, naku, namimiss mo ang tamang motivation at tamang paraan ng paglilingkod na gaya ng sa Panginoong Yesus. Namimiss mo ang bunga na meron sana sa ginagawa mo kung tama lang ang dahilan kung bakit mo ito ginagawa. Nakakalungkot kasi maraming maling motibo sa paglilingkod na minsan hindi natin napapansin. Minsan naglilingkod nga tayo pero napipilitan lang. Yung tipong nag-yes ka kasi nakakahiya. Ayaw mo lang na may masabi ang iba sa'yo. O kaya naman ginagawa nating transactional ang pag-serve. Parang sinasabi natin, Lord, nag-volunteer ako sa ministry buong buwan. Dapat i-bless mo yung pamilya at mga plano ko, ha? O kaya minsan naman ay naglilingkod lang tayo kapag convenient, kapag madali lang sa tingin natin. Pero pag medyo kailangan ng malaking sakripisyo, kailangan ng time, kailangan ng pag-aaral at pag-block ng schedule mo, naku, umaatras tayo. Sasabihin natin, busy ako eh. O kaya hindi pa ako ready. Kaibigan, hindi darating ang time na ready ka na. Hindi darating ang time na ideal na ang sitwasyon. Pero kung maglilingkod ka, dahil ito ang sinabi ng Panginoong Yesus, ay doon mo mararanasan na kaya pala niya. Pero kung maglilingkod ka, dahil ito ang sinabi ng Panginoong Yesus, ay doon mo mararanasan na kaya ka pala niya tinawag kahit hindi ka ready, ay para ipakita sa'yo na ang Panginoong Yesus ang magpupuno kung ano man ang kakulangan mo. Kaya nga, sa ikalawang session ng ating series na Disciple, ay pag-uusapan natin ang paraan at motivation ng Panginoong Yesus para maglingkod. Bakit? Kasi ito yung nais niyang gayahin natin. Kung ikaw ay disciple ng Panginoong Yesus, ay marapat lang na gagawin mo ang ginagawa ng iyong discipler o master. At hindi mo lang ito gagawin basta-basta, kundi gagawin mo ito sa paraan kung paano ito ginagawa ng Panginoon. Ang ibig sabihin ay gagawin mo ang paglilingkod ng may tamang motivation. Kaya ang title ng ating message ngayon ay Serve Like a Disciple. Ano nga ba ibig sabihin ng maglingkod bilang isang disipulo? To serve like a disciple means to lay down our need for applause, comfort, and status so that we can love others with the same humble, hands-on action that Jesus showed us. Ang ibig sabihin, hindi ito yung service na naghahanap ng award. Hindi ito yung service kasi nakonsensya ka lang. At lalong hindi ito service na temporary lang o kapag may emergency situation lang. Kundi ito yung service na nagmumula sa malalim na pagmamahal ng Diyos sa iyo at pagmamahal mo din sa Kanya at pagmamahal mo din sa kapwa. Ito yung service na gaya ng pagmamahal ng Panginoong Yesus sa Ama at pagmamahal niya sa atin. Naglilingkod tayo ng walang kapalit. Kaya nga, tapusin mo yung mensahe na ito, kaibigan, kasi magkakaroon ka ng tamang puso sa paglilingkod kung yayakapin mo ang mga katotohanan na pag-uusapan natin. Magandang araw mga kawotji. Praise God at nagkita-kita na naman tayo. May good news ako. Every Sunday 6 p.m. na po ang ating bagong upload simula ngayon sa halip ng Monday. Ginawa natin ito dahil napakaraming online mission groups na nagmi-meet ng Sunday at Monday morning ang gumagamit ng videos natin para sa kanilang discussion. So, para mas maaga ninyong magamit, Sunday na tayo. Sa mga bago pa lang dito, ako po si Kuya Mike. Ang calling ko ay i-share ang salita ng Diyos sa paraang simple lang at madaling maintindihan. At kung hindi ka pa member ng isang online mission group, makinig ka kapatid. Kung gusto mong gumawa
ng difference sa buhay ng iba, kung mahal mo ang Panginoon at gusto mo maging bahagi ng kanyang gawain na hanapin ang mga nawawala at gawin silang alagad, now is the time to join our mission group. Dito tutulungan ka naming makilala ang Panginoon ng mas malalim o intimately. I-equip ka namin sa paglilingkod sa Kanya sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita at pagdi-disciple. Kung ito ang tinitibok ng puso mo na sumunod sa panawagan ng Diyos sa atin, mag-type ka lang ng join sa comment section o kaya naman ay i-message nyo kami. So, paano ba tayo maglilingkod bilang disciples ng Panginoong Hesus? Una, lay down pride to serve others. Pangalawa, receive the humility of Jesus personally. At pangatlo, practice the example He gave. So, pag-usapan natin yung una. Lay down pride to serve others. Isasantabi mo muna ang iyong pride para ka makapaglingkod sa iba. Basahin natin yung John 13:1-5. Bisperas na noon ng Pasko, alam ni Jesus na dumating na ang takdang oras ng kanyang pag-alis sa daigdig na ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa daigdig at sila'y minahal niya hanggang sa wakas. Pagsapit ng hapunan, inilagay na ng dyablo sa isip ni Judas na anak ni Simon Iscariote na ipagkanulo niya si Jesus. Alam ni Jesus na ibinigay na ng Ama sa kanya ang buong kapangyarihan at alam niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya siya'y tumayo mula sa hapag, nag-alis ng panlabas na balabal at nagbigkis ng tuwalya sa baywang. Pagkatapos, naglagay siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanyang baywang. Maaaring tinatanong mo, Kuya Mike, ibig sabihin ba ng verse na ito tuwing Sunday, kailangan may palanggana tayo sa church at maghuhugasan tayo ng paa para masabing disciple tayo ng Panginoong Hesus? No, hindi ganun. Kasi ang tinuturo ng Panginoong Hesus dito ay hindi yung physical na paghuhugas ng paa, kundi ang posture o kondisyon ng ating puso patungkol sa paglilingkod. Ang tinuturo ng Panginoon ay ang kahandaan nating gawin kahit ang pinakamababang gawain para lang sa kapakanan at ikakabuti ng iba. Tingnan mo kung paano ang Panginoong Hesus ay walang ka-pride kapag naglilingkod. Sabi sa verse 1, alam ni Hesus na dumating na ang takdang oras ng kanyang pag-alis sa daigdig na ito. Pag-isipan mo ito, kaibigan. Kapag alam mong malapit ka nang mamatay, ay may tendency na asikasuhin mo muna ang mga bagay na patungkol sa iyong sarili. Tama ba? Halimbawa, gaya ng pagkumpleto ng iyong bucket list. May mga bucket list ba kayo? Yung gusto mo na lang i-enjoy ang natitira mong oras. Gusto mo mag-travel, kumain ng masasarap at gawin lahat ng gusto mo para sa sarili mo. O kaya naman gusto mo ikaw na lang ang palaging inaalagaan at iniintindi. Sasabihin natin, ako yung may pinagdadaanan, ako dapat ang pinagsisilbihan nyo. Ako dapat ang unawain nyo. O kaya naman ang gagawin ay pag-aayos ng mga last will and testament. Yung aasikasuhin kung kanino mapupunta ang mga ari-arian, ano ang gagawin sa negosyo, o kaya nag-iisip ng paraan para makaipon pa para sa sarili mong security at funeral service. Sa madaling salita, ang focus natin kapag malapit na ang ating katapusan ay yung sarili nating legacy o yung sarili nating kapakanan. Pero, tingnan mo ito, sa kabaliktaran, ang Panginoong Hesus ay hindi nakafocus sa sarili, kundi nakafocus pa rin sa kaligtasan ng buong sangkatauhan. Mamamatay na lang siya, pero ang nasa isip pa niya ay yung mga minamahal niya mga tao na nilikha niya para mahalin. Hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay ay paglilingkod pa din ang nasa isip niya. Mahal na mahal din niya yung mga disciples niya to the point na ang iniisip niya at pinaplano niya ay para pa rin sa kabutihan ng kanyang mga dinidisciple. Kaya nga bago siya umalis sa daigdig natin ay sinigurado niya na maituro muna niya ang isang bagay sa kanyang mga disciples na kailangan din nating matutunan at i-apply bilang kanyang mga disciples din. Ano yon? Tuloy natin sa verse 3. Sabi roon, alam ni Jesus na nasa kanya ang buong kapangyarihan at siya ay galing at babalik sa Diyos. Alam mo, bago siya kumuha ng tuwalya para sa paghuhugas ng paa ng mga disciples niya, ay alam niya kung sino siya. Alam niya na siya ang Diyos. Siya ay creator, siya ang may authority at control sa lahat ng bagay. Pero kahit ganun siya kataas, nakahanda pa rin siyang maglingkod. Kaya napakaganda ng sinabi ng Bible scholar na si David Guzik. Sabi niya, Jesus served from authority, not weakness. Wow! Grabe! Pansinin mo kaibigan, tayong mga tao, mas madalas tayong naglilingkod dahil mahina
tayo at may pangailangan tayo sa buhay. Napipilitan tayong mag-serve sa iba, pumapasok tayo sa trabaho, sumusunod tayo sa boss natin, nagpapakumbaba tayo sa mga kliyente kasi kailangan natin para makasurvive o para makuha natin yung sweldo na kailangan natin. Tama ba? Transactional tayo. Naglilingkod tayo kasi may kailangan tayong kapalit. Pero ang Panginoong Hesus, wala siyang kailangan sa atin. In fact, tayo ang may kailangan sa Kanya. Hindi niya kailangan maglingkod. Bakit? Kasi siya ang Diyos, siya ang hari ng mga hari. Dapat siya nga ang ating pinaglilingkuran. Dapat siya ang ating niluluhuran at pinapaypayan. Tapos, hindi rin niya kailangan maglingkod para lang hangaan. Bakit? Kasi hindi niya kailangan ng emotional boost na galing sa palakpak, likes at paghanga ng mga tao. No, siya ay perfect. Walang kulang sa kanya at wala siyang pride kundi punong-puno ng pagpapakumbaba. Now, pag-isipan mo itong mabuti. Dahil sa pagpapakumbaba niyang ito, mas lalo nating nakikita at napapatunayan ang kanyang pagka-Diyos. Ibig sabihin, sa paghuhugas niya ng paa ng mga disciples, hindi nabawasan ang pagka-Diyos niya, kundi baliktad pa nga. Mas lalo pang napatunayan na siya ay Diyos. Bakit? Una, napatunayan natin ang pagka-Diyos niya dahil ang Diyos lang ang may kakayahang magpakababa nang hindi nawawala ang kanyang halaga. Sa ating mga tao, kapag gumawa ka ng maruming trabaho, parang bumababa ang tingin sa'yo ng iba. Nakukompromiso yung status mo. Pero sa John 13:3, alam ni Jesus na nasa kanya ang lahat ng kapangyarihan. God is so secure in who He is that He can do the most degrading, dirtiest job in the room at hindi mababawasan kahit katiting ang pagka-Diyos niya. Grabe, no? Hindi porket naghugas siya ng paa ng mga disciples niya ay mababawasan ang pagka-Diyos niya. No. Only a supreme, all-powerful God can stoop that low and still remain completely sovereign. At dahil doon, mas lalo niyang pinatunayan na siya ay Diyos. Pangalawa, napatunayan natin na Diyos siya dahil ang Diyos lang ang may kakayahang maglingkod sa kanyang mga kaaway ng may walang hanggang pagmamahal. Kaibigan, sino ang maghuhugas ng paa ng taong alam nating maninira sa atin bukas? Wala. Kasi kung alam mo na nanakawan ka bukas o ipagkakanulo ka ng kasama mo sa negosyo, pagsisilbihan mo pa ba siya? Hindi, di ba? Baka ipatulfo mo pa yan. Pero tingnan mo ito, alam ng Panginoong Hesus na ipagkakanulo siya ni Judas. Alam niya na itatanggi siya ni Pedro. Alam niya na tatakbuhan siya ng mga disciples niya, nahuhugasan niya ng mga paa. Pero ginawa pa din niya. Lumuhod pa rin siya para hugasan ang marurumi nilang paa. Kaibigan, walang ordinaryong tao ang may ganyang klaseng pagmamahal. This is divine, unconditional love. Ang Diyos lang ang kaya magmahal sa mga taong nanakit sa Kanya. Human nature dictates that we elevate ourselves. Yung natural na tao, aapakan ng iba. Yung mga tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoong Hesus, yung mga tao na wala pa yung banal na spirito sa kanila, nako, hindi yan magmamahal sa kaaway. Pero ang Diyos, iniwan ng kaluwalhatian ng langit, nagsuot ng katawan ng tao, kumuha ng tuwalya at palanggana at kalaunan, ay ipapako pa siya sa krus para sa mga taong hindi naman karapat-dapat. Grabe, no? Ang palanggana at tuwalya, alam mo, patikim pa lang sa mga disciples. Kasi ang totoong paghuhugas ay gagawin niya sa krus ng Kalbaryo gamit ang kanyang sariling dugo. Kaibigan, only God can orchestrate a salvation like that. Kaya kaibigan, hindi siya naghugas ng paa dahil mahina siya. Naghugas siya ng paa dahil siya ay Diyos na punong-puno ng grace. Kaya paano natin hindi paglilingkuran ng ganitong klaseng Diyos? Paano tayo magmamataas kung ang Diyos mismo ay lumuhod para sa atin? Sabi ng theologian na si F.F. Bruce, the form of God is revealed in servant form. Ang ibig sabihin, hindi natin makikita ang glory o kaluwalhatian ng Diyos sa pagiging bossy o sa pagiging palautos, kundi makikita natin yung kanyang pagka-Diyos sa kanyang paraan ng paglilingkod. Ang kanyang paraan ng paglilingkod ay walang pride at puno ng humility. Kaya kaibigan, serve like a disciple. Paano? Lay down pride to serve others. Ano ba ibig sabihin kapag sinabi natin lay down pride to serve others? To lay down pride is to release the need to be seen, ranked, thanked, or protected from lowly tasks
because the love of Jesus has already secured our identity. Ito yung kalayaan mula sa bigat ng pag-iisip kung anong sasabihin ng ibang tao sa'yo. Ang pagdilingkod ng walang pride ay yung kahandaan mong pagtawanan, kahandaan mong kutsain, maliitin, usigin, dahil lang ang ginawa mo ay mababa sa tingin ng ibang tao. Alam mo, sa kultura noong unang siglo, ang mga kalsada, maalikabok, puro dumi ng hayop. Kaya ang paghuhugas ng paa bago kumain, trabaho lang yan ng pinakamababang alipin. Kung may mga alipin yung isang sambahayan, yung pinakamababa, yun siya yung maghuhugas ng paa. Ang nakakalungkot kasi wala isa man sa mga disciple ng Panginoong Yesus ang nais gumawa nun. Pero tumayo ang Panginoong Yesus at siya ang naghugas ng paa ng kanyang mga disciple. Sabi nga ng biblical scholar na si Ginger Barfield, sabi niya, Jesus' action breaks normal honor rules and redefines power through service. Ang ibig sabihin, binasag ng Panginoong Yesus ang kultura ng pagyayabangan. Tama ba? Binasag ng Panginoong Yesus ang kultura ng pabonggahan, pagalingan, at kompetensya. Ipinakita niya na ang glory at honor ay wala naman sa malalaking gawain, kundi naroon sa maliliit na gawain na walang gustong gumawa. Kaya nga ang tanong, ano mangyayari kapag ayaw nating hubarin yung pride natin? Marami, pero dalawa lang yung babanggitin ko. Una, pride stops us from sharing the gospel. Kaibigan, tanong mo ito sa sarili. Bakit hirap na hirap tayo mag-share ng salita ng Diyos sa mga katrabaho natin? Kasi natatakot tayong ma-reject at pagtawanan. Nandun yung pride. Mas pinapahalagaan natin ang reputasyon natin kasi sa kaligtasan ng ibang tao. Pangalawa, pride makes us too proud to join deeper biblical foundation studies. Minsan, inisip natin, matagal na ako sa church, naging leader na ako noon, di ko na kailangang ma-equip, di ko na kailangan yung Bible study na yan, ba't pa ako mag-e-enroll dyan? We think we know enough. Dahil doon, tumitigil tuloy yung paglago natin. Noong 2018, may isang CEO, isang malaki at multimillion company. Mula Lunes hanggang Sabado, may sarili siyang driver. May assistant siya na nagtitimpla ng kape niya. At kapag pumasok siya sa corporate office niya, lahat ng empleyado yumuyok sa kanya. Pero every Sunday morning, alas 6 pa lang na umaga, may kita mo itong CEO na ito sa labas ng church. Naka-neon vest siya. Pinagpapawisan sa ilalim ng araw at nagdidirect ng traffic sa parking lot. Minsan sinisigawan pa siya ng mga drivers na naiinis dahil naubusan sila ng parking slot. Pero alam mo, ngumingiti lang siya at nag-a-apologize. Bakit niya ginagawa yon? Ginagawa niya yung madumi na gawain na yon para magkaroon ng iba ng pagkakataon na makilala ang Panginoong Yesus at magkaroon sila ng maayos na karanasan habang nag-worship. Kaibigan, kailan naging hadlang ang pride mo para makapagbahagi ka ng kaligtasan, makagawa ng disciples, o kaya mag-testimony? Kaibigan, tingnan mo ang puso ng Diyos sa loob ng kwartong yon. Habang naghuhugas si Lord, naroon si Judas. Alam ng Panginoong Yesus na ipagkakanulo siya ng taong ito para sa 30 pirasong pilak. Pero ganun pa man, hindi niya nilagpasan si Judas. Ay Judas, sorry! Andiyan ka pala, di kita nakakita eh. No, hindi. Hinugasan niya ang maruruming paa ng tao magtataksil sa kanya. Kaibigan, ganyan kalawak, ganyan kalalim, at ganyan katindi ang pagmamahal ng Diyos para sa iyo, at para sa akin, at para sa ating lahat. Kaya nga, tanong ko sa iyo, how will you respond to a God who loves you like this? Paano mo matitiis na maging mapagmataas sa harap ng isang Diyos na lumuhod para sa iyo? So, paano ba tayo maglilingkod bilang disciples ng Panginoong Yesus? Una, lay down pride to serve others. Pangalawa, receive the humility of Jesus personally. John 13:6-11. Paglapit niya kay Simon Pedro, sinabi nito sa kanya, Panginoon, huhugasan niyo ba ang aking mga paa? Sumagot si Jesus, hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos. Muling nagsalita si Pedro, hindi ninyo huhugasan ang aking mga paa. Ngunit sinabi ni Jesus, kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin. Dahil dito'y sinabi ni Simon, Pedro, kung gayon, hindi lamang ang mga paa ko, kundi pati na rin ang aking mga kamay at ulo. Sumagot si Jesus, ang nakapaligo na ay hindi na kailangang hugasan pa, maliban sa kanyang mga paa. Sapagkat malinis na ang buong niyang katawan at kayo'y malinis na, subalit hindi lahat kayo. Dahil alam na ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya. Kaya sinabi niyang, malinis na sila, subalit hindi lahat. Ibigan, nang lumapit ang Panginoong Jesus kay Pedro para hugasan ang mga paa nito, anong ginawa
ginawa ni Pedro. Pumalag siya. Sabi niya, hindi ninyo huhugasan ang aking mga paa. Grabe, no? Parang kung papakinggan natin ito, ay napaka-holy, napaka-humble niya sa isip ni Pedro. Panginoon kita, hindi pwedeng ikaw ang gagawa ng maruming trabaho para sa akin. Pero tingnan mo, ine-expose ng Panginoong Hesus na ang ganitong reaction ni Pedro ay hindi humility, kundi pagmamalaki na huwag tanggapin ang paglilingkod ng Panginoong Hesus. Kaya tingnan mo, ang babala ng Panginoong Hesus. Sabi niya, kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin. Grabe, napakabigat nito. Ibig sabihin, the disciple must not only serve like Jesus, the disciple must first be served by Jesus. Ang ibig sabihin, ang isang totoong disciple ay hindi lang naglilingkod sa Panginoong Hesus, kundi hinahayaan mo muna na paglingkuran ka ng Panginoong Hesus. Sabi nga ni D.A. Carson, Peter's refusal to be washed is not true humility, but a masked form of pride. Bakit ba ito tinawag na mask form of pride o nagtatagong kayabangan? Kasi madalas ang pride natin nagtatago sa salitang nakakahiya. Pansinin nyo sa totoong buhay. Halimbawa, may pinagdadaan ng kamatinding problema. Baon ka sa utang, magulo pamilya mo, o may matindi kang laban sa depression. Lalapit ang mga kapatiran sa church. Lalapit ang small group leader mo. At tatanungin ka, kapatid, pwede ba kaming tumulong? Pwede ba kaming pumunta dyan para ipag-pray ka? Ano madalas nating sagot? Naku, wag na po, nakakahiya. Ako na po ang bahala, kaya ko na ito ipag-pray. Ayaw ko po maging pabigat sa inyo. Wow! Kung papakinggan mo, tunog napaka-humble, di ba? Tunog ayaw makaabala sa iba. Pero deep inside, kaya ayaw nating magpatulong ay dahil ayaw nating makita nila na mahina tayo. Gusto natin na ma-maintain yung image natin na strong tayo, na okay tayo. Tayo yung provider, tayo yung leader. Ayaw nating lumabas na tayo yung nangailangan. Kapatid, that is not humility. That is pride protecting your ego. Ayaw mo maging vulnerable. O kaya naman sa ating spiritual life, ilang beses na ba nating sinabi kay Lord, Lord, nakakahiya naman lumapit sa iyo na ganito kadumi ang buhay ko. Eto na naman ako, nagkasala na naman ako sa iyo. Aayusin ko muna sarili ko. Titigil muna ako sa bisyo ko. Aayusin ko muna ugali ko. At kapag malinis na ako at naging mabuting tao na ako, tsaka na ako babalik sa church. Tsaka na ako babalik sa iyo. Tsaka na ako magbabasa ng Bible. Tsaka na ako magpipray. Tsaka na ako magugugol ng time sa presence mo o magsiserve ulit. Mukhang banal naman pakinggan, ano? Tunog na parang may takot sa Diyos. Pero in reality, napakatinding pride niyan. Dahil ang sinasabi mo sa Diyos, Lord, di ko kailangan ng biyaya mo o grace mo. Kaya kong linisin ang sarili ko. I can save myself. Ganyan ang nangyari kay Pedro. Nang tanggihan niya ang paghuhugas ng Panginoong Hesus, he was actually trying to dictate the terms of their relationship. Parang sinasabi niya, Lord, ako magsasabi kung paano mo ako dapat mahalin. Ako magsasabi kung anong pwede at hindi mo pwedeng gawin sa akin. Gusto ni Pedro na siya ang may control. Pero hindi ganyan ang tunay na disciple. Kaya nga napakabigat ng sinabi ng Panginoong Hesus. Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin. Wow. Parang sinasabi ng Panginoong Hesus na, Pedro, kung ayaw mo ng grace ko, wala kang relationship sa akin, wala kang kaugnayan sa akin. Narealize ko, hindi naman nai-embarrass ang Panginoong Hesus sa pagtatago mo ng kasalanan. Alam na alam niya yan, wala kang maitatago sa Kanya. Pero tignan mo, dahil alam niya kung gaano kadumi ang iyong kasalanan at kasalanan ko, ay nagdala siya ng palanggana para linisin ka at linisin ako. Kaya bago tayo maglingkod sa iba, kailangan muna nating aminin sa sarili natin na wala tayong kakayahang linisin ang ating mga sarili. Kailangan muna nating hayaan na paglingkuran muna tayo ng Panginoong Hesus. Kailangan nating tanggapin na marumi tayo, mahina tayo at kailangan natin ng paghuhugas at pagpapatawad niya araw-araw. Kaibigan, repent from that masked pride today. Hayaan mo ang Panginoong Hesus na mahalin ka at linisin ka kahit sa pinakamarumi mong kalagayan. Dahil dyan nagsisimula ang tunay na freedom. Dyan nagsisimula ang paglago ng pagmamahal mo sa Diyos. At dahil lumalago ang pagmamahal mo sa Kanya, ay nakakapagmahal ka naman ng iba bilang isang totoong disciple ng Panginoong Hesus. Isipin mo ito, parang isang taong may malubha at mabahong sugat na pumunta sa hospital. Paglapit ng doktor para linisin at gamutin ang sugat niya, ay biglang umiwas ang pasyente at
sinabing, Dok, wag po, nakakaya. Ang baho-baho ng sugat ko at ang dumi-dumi. Ako na lang po ang gagamot sa sarili ko sa bahay. Anong sasabihin ng doktor? Paano kita mapapagaling kung hindi mo hahayaang hawakan ko ang sugat mo? Ganyan tayo minsan kay Lord. At ganyan din minsan sa mga taong ipinapadala niya para tulungan tayo. Minsan ang pride natin hindi napapakita sa pagiging mayabang, kundi alam mo kung saan ito nakikita. Nagtatago ito sa anyo ng pagiging independent o pagiging laging malakas. Na-realize ko, ito mismo sa sarili kong buhay, kamakailan lang. I was completely humbled by God kasi sabi ko sa sarili ko, hindi ko dapat iniistorbo ang ibang tao sa mga problema ko. Ako dapat ang nagbibless sa kanila at hindi ako yung binibless. Ako dapat ang nagbibigay, hindi yung ako ang tumatanggap. Tunog maganda naman, di ba? Tunog mabuting leader. Pero ang totoo, may halong pride yon. Naranasan ko mismo na mapunta sa isang sitwasyon na kailangan ko ibaba ang pride ko. Mag-sorry sa naging pagkakamali ko at talagang humingi ng tulong para makipag-negotiate sa isang tao. Giniba ng Diyos yung pride ko at tinuruan niya ako ng isang napakahalagang lesson na gumagamit ang Diyos ng ibang tao para tulungan ako at kailangan ko magpakumbaba na tanggapin ang tulong na yon. Bakit? Kasi hindi ko kailangan magpanggap na malakas ako, kundi kailangan kong umamin na ako ay nangangailangan din ng tulong ng iba. At dahil ako ay tinutulungan ng iba, ako din ay mas lalong na-inspire para tumulong din sa iba. Sabi ni Charles Spurgeon, "He who does not know how to receive does not know how to love." Kapag ayaw mong tumanggap ng tulong, kapag ayaw mo tumanggap ng pagmamahal ng iba, pinipigilan mo rin ang pagmamahal na gustong iparanas ng Diyos sa iyo sa pamamagitan ng ibang tao. At dahil wala ka natanggap na pagmamahal, ay wala ka rin maibibigay na pagmamahal sa iba. Lalo na kung sila ay nagkasala sa iyo. O kaya, wala silang pakinabang sa'yo. Naku, mas lalo kang maiinis sa kanila. Mas lalo kang magagalit sa kanila. Kasi, empty ka. Wala ka natanggap na pagmamahal. Pero kung punong-puno ka ng pagmamahal ng Diyos sa puso mo, kaya mo magpatawad. Kaya mo mahalin pati yung kaaway mo. May isang successful business owner ang nakaranas ng matinding bankruptcy at moral failure. Dahil sa matinding hiya at pride, anong ginawa niya? Huminto siya sa pag-attend ng church. Ini-ignore niya lahat ng tawag ng small group leader niya. Masyado siyang nahihiya na makita siyang broken at nalaglag sa kasalanan. Ang katwiran niya, aayusin ko muna yung gulo ko, lilinisin ko muna yung pangalan ko, at kapag okay na ako, babalik ako sa church. Pero kaibigan, yan ay kasinungalingan. Ang totoong grace ng Diyos na binibigay sa atin ay nangangahulugan na hahayaan mo ang Panginoong Yesus na hugasan ka niya. Kahit pa sa pinakamarumi mong kalagayan, sasabihin mo, Lord, sobrang mali po ito, sobrang makasalanan ako. Napaka-wicked ko, Lord. Pero lalapit po ako sa inyo. Tatanggapin ko po yung grace nyo. Maraming salamat po. Dahil minahal nyo pa rin ako kahit ganito ako. Kaibigan, yun ang isang attitude na hinihintay ng Diyos sa isang taon nagkasala. Sabi ni Timothy Keller, "We are more sinful and flawed in ourselves than we ever dared believe. Yet, at the very same time, we are more loved and accepted in Jesus Christ than we ever dared hope." Kaibigan, how should a person correctly accept the goodness of God? Paano ba tayo dapat tumanggap? Una, we must accept His complete work on the cross. Hindi mo kailangan dagdagan ng mabuting gawa ang ginawa ng Panginoong Yesus para masave ka. Ephesians 2:8-9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Kaibigan, mananampalataya ka sa pagbabayad ng Panginoong Yesus sa lahat mong kasalanan at tatanggapin mo ang regalo niyang buhay na walang hanggan. You just need to believe and unconditionally accept the free gift of salvation. Pangalawa, tatanggapin natin ang kabutihan ng Diyos by accepting forgiveness when we fail. 1 John 1:9 says, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipapatawad sa atin ng Diyos sa mga ito. And third, tatanggapin natin ang goodness ni Lord by allowing the church to love us
when we are weak. Huwag mo itago sugat mo. Sabi nga ni Dietrich Bonhoeffer, he who is alone with his sin is utterly alone. Huwag mo solohin. Hayaan mo hugasan ng Panginoong Hesus ang paa mo sa pamamagitan ng mga kapatiran na nagmamahal sa iyo. Kaya ito yung application guide natin for today. Kung isa kang tao na hirap humingi ng tulong, I challenge you to reach out to someone this week. Call your pastor, call your leader, sabihin mo, nahihirapan po ako, kailangan ko po ng prayer. Kung may nagawa kang kasalanan na tinatago mo kasi nakakahiya, find a trusted spiritual mentor. Confess it and let the healing process begin. Allow Jesus to cleanse you. Diba? Sabi sa James 5:16, kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. So, paano ba tayo maglilingkod bilang disciples ng Panginoong Hesus? Una, lay down pride to serve others. Pangalawa, receive the humility of Jesus personally. At pangatlo, practice the example He gave. Sabi sa John 13:12-17, nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, muli niyang isinuot ang kanyang balabal at nagbalik sa kinaupuan niya. Sinabi niya sa kanila, nauunawaan ba ninyo kung anong ginawa ko sa inyo? Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon at tama kayo sapagkat ganoon nga ako. Kung ako nga ang Panginoon at guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyo hugasan ang mga paa ng isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Pakatandaan ninyo ang alipin ay hindi nakakahigit sa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa sa nagsugo sa kanya. Ngayong alam na ninyo ito, pinagpala kayo kung ito'y gagawin ninyo. Pansinin natin ang unang ginawa ng Panginoong Hesus. Matapos niyang hugasan ang kanilang mga paa, ang ginawa niya ay nagtanong siya sa kanila. Sabi niya, nauunawaan ba ninyo kung anong ginawa ko sa inyo? Marahil hindi pa rin makapaniwala ang mga disciples na ang creator ng lahat ng bagay ay naghugas ng kanilang maduming paa. Marahil shock na shock pa din sila kasi ang Panginoon at kanilang master teacher na bumubuhay ng patay at nagpapalakad ng mga lumpo ay naghugas ng kanilang maduming paa. At ito din ang tanong sa iyo ng Panginoong Hesus ngayon, kaibigan. Nauunawaan mo ba ang ginawa niya na paghuhugas ng paa ng kanyang disciples? Bakit niya tinatanong ito? Kasi gusto ng Panginoong Hesus na matutunan natin na ang kadakilaan ay wala sa posisyon, na ang kadakilaan wala sa taas ng pinag-aralan mo, wala sa galing mong dumiskarte, wala sa dami ng pera mo, kundi nasa kahandaan mo magmukhang mababa para lang makapaglingkod sa ibang tao. Kaya kung ang hinahabol mo sa buhay ay maging mataas ang tingin sa iyo ng mga tao, na maging mas dakila ka sa iba, kasi meron ka ng lahat ng hinahangaan ng mundong ito, naku, nagkakamali ka, kaibigan. Kaya nga, sinigurado ng Panginoong Hesus na masulat itong istorya na ito sa Bible at mabasa natin para maituro niya sa atin na meron palang mas mahalaga na dapat nating hinahabol sa ating buhay. Hindi masama na maging magaling. Pero kung gusto mo maging magaling at dakila, ay maging magaling ka sa paglilingkod sa iba sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na hindi ginagawa na nakakarami kasi tinuturing nila itong mababa. Ano ba itong mga mabababang bagay na iniiwasan na nakakarami kasi bababa daw ang tingin sa kanilang pagkatao pag ginawa nila ito? Halimbawa, sa church, ito yung kahandaan mo maglinis ng maruming CR. Sino yung gustong maglinis ng CR? Ako, kung ginagawa mo ito, no? Ito yung example ng mababang gawain. O yung simpleng pagpupulot ng mga naiwang kalat at baso pagkatapos ng service, habang yung iba nagkukwentuhan na lang doon sa labas, tapos ikaw nagkukuha ka pa ng mga kalat. Ito yung ikaw ang magbubuhat at magliligpit ng mga mabibigat na upuan kasi nagsiuwian na ang lahat at wala nakakakita kasi ikaw na lang ang natira. Ikaw lang yung nagmalasakit. Sa bahay naman, ito yung ikaw na ang magkukusa na maghugas ng tambak-tambak na plato, kaldero at kawali pagkatapos ng hapunan, habang ang buong pamilya nanonood na lang ng TV o nagsi-cellphone, o kaya bilang magulang yung pagbangon mo sa madaling araw kahit puyat na puyat at pagod na pagod ka galing sa trabaho para lang maglinis ng suka o dumi ng anak mo na may sakit sa trabaho o negosyo. Ito yung paglilinis ng pantry o ng microwave na iniwang madumi at mabaho ng mga katrabaho mo. Ito yung ikaw mismo ang magbubuhat ng mabibigat na supplies, mga kahon, o tutulong sa paglilinis ng mga makina at equipment kahit na ikaw pa nga ang boss, manager, o may-ari ng negosyo. At sa mga relasyon natin, ito yung pag-aasikaso at pagtulong sa isang tao na napakahirap pakisamahan. Na kahit tinulungan mo na, ay hindi man lang marunong mag-thank you. Kaibigan, hindi bababa ang pagkatao dahil ginawa mo ang mga ito. Kundi baligtad pa nga, sa kaharian ng Diyos,
the lower you go to serve, the higher you are in God's eyes. Now, syempre, hindi ito ginawa ng Panginoong Hesus para hangaan lang natin, kundi kaya niya ginawa ito ay nais niyang gawin din natin ang ganitong klaseng paglilingkod sa iba. Tingnan mo, sabi niya, verse 14-15, kung ako ang Panginoon at guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong hugasan ang mga paa ng isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Ang ibig sabihin, kung ang Panginoong Hesus na hari ng mga hari ay naglingkod ng may pagpapakumbaba, ay walang dahilan kung bakit hindi natin ito gagawin. Grabe, siya ang ating model. Siya ang ating example. Sabi niya, tularan natin ang kanyang ginawa. Ang ibig sabihin, katunayan ito na walang ipapagawa sa atin ng Panginoong Hesus na hindi niya muna ginagawa. Ang ibig sabihin, kapag nagtuturo ang Panginoong Hesus ay ang buhay niya ang example. Kaya siya may authority. Kaya siya may credibility. Mag-disciple sa atin ay hindi lang dahil siya ay Diyos, kundi dahil siya ay may mabuting example na ginawa para sa atin. Kaya kung ikaw ay leader sa iyong asawa, huwag mo sabihin lang sa asawa mo na mag-submit ka sa akin, kundi gawin mo ang buhay mo na example na isang asawa na karapat-dapat talaga sa pagpapasakop ng iyong asawa. Kung ikaw ay palaging nakasigaw o palaging galit o irritable o walang time sa asawa, ay bago mo sabihin na mag-submit sa iyo ang iyong asawa, ipakita mo muna sa kanya ang buhay mo bilang totoong disciple ng Panginoong Hesus. At pag ginagawa mo ito, saka mo sabihin, tularan mo ako gaya ng pagtutulad ko sa Panginoong Hesus. Marami tayong magulang may problema sa kanilang mga anak. Hindi nila mailapit sa Panginoong Hesus kasi nagre-rebelde. Maraming pwedeng dahilan, pero dapat nating itanong sa sarili natin, nakikita ba sa akin ng anak ko na ako ay talagang malapit sa Panginoong Hesus? Kaya kung ikaw ay magulang at gusto mo lumago ang iyong anak sa pagmamahal sa Diyos, wag mo lang basta sabihin, pumunta ka sa church, sumali ka sa mission group, mag-serve ka sa church, mahalin mo ang Diyos. Hindi. Bago mo sabihin yan, ay kailangan makita mo din muna ang iyong sarili ng mabuting modelo o example. Para sa iyo, ang worship ay non-negotiable. Para sa iyo, nakikita ng mga anak mo na ang oras mo sa Diyos ay non-negotiable. Talagang nakikita nila na ang iyong Bible ay gamit na gamit mo at hindi lang nakadisplay sa cabinet. Nakikita ng iyong mga anak kung paano mo sinusunod ang direksyon ng Diyos sa iyong buhay. Kapag may challenges, nakikita ng mga anak mo kung paano mo sila ginagather at nagpipray kayo. Nakikita nila kung gaano ka kadependent sa Diyos. Nakikita nila ang kasipagan mo mag-serve. Na kahit pagod ka, kahit mapuyat ka, ay magbibigay ka ng time sa kapatiran na nangangailangan, and then sasabihin mo sa iyong mga anak, tularan niyo ako gaya ng pagtulad ko sa Panginoong Hesus. Yun yung mas effective kaysa yung sa pagsabi mo sa kanila na gawin mo to, gawin mo yan. Kung hindi, kailangan mo imodelo. Kailangan mo maging good example. Bakit? Kasi yun ang ginawa ng Panginoong Hesus na dapat tularan natin. Kaibigan, ito ang discipleship. Hindi lang Bible study, kundi lifestyle na may pagbabago at pagsunod. Hindi mo pwedeng sabihin sa iyong anak na huwag ka manigarilyo. Igalang mo mga babae. Pero nakikita ka nilang naninigarilyo at mahilig sa babae. Kaibigan, ito ang gustong ituro sa atin ng Panginoong Hesus na gayahin natin siya. Kung ano yung sinasabi natin, yun yung ginagawa natin. Siya ang ating maging modelo at maging modelo din tayo sa iba. Kung ikaw ay leader ng isang mission group, hindi mo lang basta sasabihin magbasa kayo ng Bible. Hindi. Dapat makita nila sa'yo na ikaw ay may malapit na relasyon sa Diyos. Ikaw ay may araw-araw na pakikipag-usap sa Diyos. Ibinabahagi mo ang iyong struggle, victory at learning sa Diyos upang sila man ay matuto na pakainin ang kanilang sarili ng salita ng Diyos. Kaya sa ating Go Mission app ay meron itong Bible. Meron itong insights para magpaliwanag ng binasa mo. Meron itong journal na kung saan ay pwede mo dito isulat ang iyong application. Tapos meron din itong feature na pwede mo i-share sa iyong mission groups. Para saan? Hindi para magyabang sa iyong mga insights, kundi para maging halimbawa ng iyong discipline, maging halimbawa ng iyong intentionality to spend time with the Lord. At hayaan siya na i-disciple ka sa araw-araw. Hindi mo pwedeng sabihin sa iyong member, mag-share ka ng gospel, pero hindi ka nagbabahagi ng gospel. Kaya nga sa ating mission group ay binibuild natin ng culture ng pagbabahagi ng kaligtasan sa iba doon mismo sa loob ng mission group. Bakit? Kasi gusto nating maging example. Gusto nating makita ng ating mga member na tayo ay intentional sa pag-abot sa mga naliligaw. Na tayo ay intentional
professional na i-train ang ating mga member. Kaya nga kung hindi natin nakikita ang ating mga members na passionate sa pagbabahagi ng kaligtasan, ay baka hindi natin namomodelo ang pagbabahagi ng mabuting balita. Yes, mabuti mag-Bible study, pero mas mabuti ang nag-a-apply ng kung ano ang pinag-aaralan mo. Ang mission group ay hindi minodelo ng Panginoong Yesus para lang mag-Bible study, kundi para hanapin ang mga naliligaw at mahalin sila to the point na gagawa ka ng paraan para maibahagi sa kanila ang mabuting balita ng kaligtasan. Kaibigan, practice the example He gave. Kaya kung ginagawa mo ito mga minomodelo ng Panginoong Yesus sa paglilingkod, ay ikaw ay magbubunga, ikaw ay lalago, ikaw ay pagpapalain. Tingnan mo, sabi sa verse 17, pinagpala kayo kung ito'y gagawin ninyo. Ang ibig sabihin, hindi ka pagpapalain dahil nalaman mo o nakita mo ang halimbawa ng Panginoong Yesus. Kundi, anong sinabi ng Panginoong Yesus? Pinagpala ka kung ito ay gagawin mo. Ang ibig sabihin, hindi sapat na malaman mo ang sinabi ng Diyos, kundi ito ay gagawin mo. Isasabuhay mo. Kahit pa ma-reject ka, kahit pa pagtawanan ka, kahit pa maliitin ka, ay maglilingkod ka na may pagpapakumbaba. Bakit? Kasi yun ang halimbawa na ipinakita ng Panginoong Yesus sa iyo. May isang kapatiran, noong 2024, isa siyang professional na busy sa trabaho. Meron lang siyang iisang araw na day off sa isang linggo. Pwede sana siyang magpahinga, matulog, maghapon o mag-relax. Pero nalaman niya na may isang matandang member ng kanilang church ang na-hospital at walang kamag-anak na nag-aalaga. Alam mo, sa halip na tumanggi dahil sa pagod, ginamit niya yung kaisa-isang day off niya. Pumunta siya sa hospital, pinunasan yung matanda, pinakain at sinamahan maghapon. Sabi ni Oswald Chambers, the true test of a saint is not preaching the gospel, but washing the disciples' feet. Ang tunay na pagsubok daw na ating pananampalataya ay kung paano natin ginagawa ang mga gawaing mababa at walang pumapansin. Sabi ni Martin Luther King Jr., everybody can be great because anybody can serve. Kaibigan, gusto mo bang maging great? Practice the example He gave. Di mo kailangan ng malaking titulo para magmalasakit. Kailangan mo lang ng pusong puno ng grace. Marahil, nais mo ring tumugon sa panawagan na maging disciple ng Panginoong Yesus at maglingkod na kagaya niya. Ngayon na yung pagkakataon mo, kaibigan. Manampalataya ka sa Panginoong Yesus na siya ang nagbayad ng lahat mong kasalanan sa krus. At pag ginawa mo ito, ay lilinisin ka niya sa espiritual na paraan. Patatawarin ka at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Kahit nasan ka ngayon, ipahayag mo sa Panginoong Yesus ang iyong pananampalataya. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan. Patawarin niyo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng lahat kong kasalanan sa krus. Ngayon nga'y binubuksan ko na aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Salamat sa pagliligtas mo sa akin sa walang hanggang kaparusahan. Tulungan mo ako na lumago sa aking pagmamahal sa iyo. Amen. Kaibigan, kapag idinalangin mo yan ng may buong pananampalataya, ay ngayong araw na ito ay ibinilang kanyang anak. Sabi sa John 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Kung tinanggap mo si Jesus sa iyong puso, comment, accept para maipag-pray namin ang iyong spiritual growth. Kung na-bless ka, please subscribe at i-share ito sa mga nangangailangan ng pag-asa. Para naman sa gustong mas makilala pa ang Diyos, comment, join para makasali sa ating mission group. Salamat sa ating mga supporters. Kung nais mong maging financial partner sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, nasa description ang giving link o mag-comment ka lang ng partner at isisend namin ito sa iyo. Kaibigan, welcome sa family ng Diyos. At dahil ipinanganak ka ng muli, palaguin mo iyong relasyon sa Diyos. Manalangin ka at magbasa ng Bible araw-araw. Sumali ka sa aming mission group upang ikaw ay maihanda sa paglilingkod. Kasi hindi ka niligtas para pumunta lang sa langit, kundi nais niyang ikaw ay maglingkod. Paano? Lay down pride to serve others. Alisin natin yung pride na magiging dahilan kung bakit hindi tayo magpapagamit sa Diyos. Pangalawa, receive the humility of Jesus personally. Ibigan, bago ka makapag-minister sa iba, hayaan mo muna mag-minister sa iyo ang Panginoong Yesus. At pangatlo, practice the example He gave. Isabuhay mo ang nasaksihan mo sa example ng Panginoong Yesus at maging mabuting halimbawa ka din sa iba. God bless!